morning guys! It's day 6 and we are finally here in Tokyo! So, I take it back. Kagabi, di ba, sabi ko habang kami ay naglalakad. Actually, hindi ako sure kung napakita ko siya sa video or nasabi ko siya sa video. Pero kagabi, init na init kami. As in, pawis na pawis kami. And sabi namin, parang mainit sa Tokyo. Kumbaga, hindi siya as cold as Nagoya. And parang sabi ko pa nga, parang summer. Kasi totoo, pawis talaga kaming lahat. Siguro, dahil marami lang kaming bitbit at kami ay naghahanap ng lugar na aming tutuluyan. But now, it's morning, 10 a.m. 10 a.m., 10:20 a.m. Guys, ang lamig. As in, sobrang lamig. Parang hindi enough yung suot ko. Kahit na naka-coat na ako ng matindi, parang ang lamig niya, iba siya. We are now going to the station kasi pupunta kami sa may Ueno. Kasi nga titingin kami ng luggage. Paulit-ulit ko lang sinasabi, di ba? Kasi kailangan namin talaga ng luggage at nasira yung aming luggage at hindi kaya na puro hand carry yung aming dala. Sobrang dami, hindi na siya kaya. And this is our area, guys. Sobrang lapit niya sa Sensoji Temple, sa Ginza Line, dun sa may Golden Poop, di ba sabi ko sa inyo kagabi. Yan, update ko kayo pagka nandun na kami sa train station. So, tatawid sana kami papunta dun sa train station and then merong parang ganitong shopping street. Tapos nakita ko agad yung itong Ginza Karen, sikat to eh. Napapanood ko siya sa ibang videos. Oo nga eh. So, tignan natin, baka may mas mura. Ito maganda oh. Ay, ang mahal naman ito. 21. Titingin lang kami ng luggage, guys. Ito, parang maraming mura. Yung maganda yung made in Japan. We are now on the train. And gaantay lang kami. 3 stops. And nandun kami sa Pusa. Tapos, Ueno. Tatlo lang. 1, 2, 3. So this line goes to Shibuya, dulo. Change of plans, guys. Nandito kami ngayon sa may Ginza because we are going to look for Onitsuka. Tara. So yun muna yung agenda namin. Hahanapin muna namin yung Onitsuka. Kasi, ito pala yung Nissan, mahal oh. Ako kasi talaga, gusto ko talagang bumili ng Onitsuka. And since meron dito yung Onitsuka na gagawa ka ng sarili mong name, yun ang sabi ko na gawin muna namin. So hanapin ko lang guys and balikan ko kayo ha. So this is what Ginza looks like. Alam nyo guys, I've been to Tokyo, hindi ko alam kung ilan na, pero parang first time kong makarating ng Ginza. Kasi nga 'di ba yung Ginza more on shopping, mga mayayaman na brands, mga luxury. Like nandito eh, may Gucci, may nakita ko Gucci, ayun oh, Gucci, and then mga basta alam ko puro branded dito na mahal. And since nandito yung Onitsuka, ayun oh, Prada, 'di ba? Since nandito yung Onitsuka, kaya napunta ako. Pero never ako nagpupunta dito kasi parang feeling ko wala naman ako mabibili. Nako guys, sobrang haba na ng pila. Ayan na, they're all waiting. So, ito yung Onitsuka. Ayan. Ang dami ng tao. Let's see, nasan yung pila. Ay, hindi. Ito, sila pa lang. Sila pa lang ba? Hindi, ang haba. Oh my gosh. Oh my gosh, sobrang haba ng pila. Ito yung pila, guys. Grabe. Sige, pila tayo. Wala ko tuloy-tuloy na papasok. Haba pa rin pala ng pila. Ayan o. Dito sa first floor, meron sila ng mga ibang design ng shoes. So, kung hindi naman kayo magpapagawa ng common na Onitsuka, pwede kayo dito. Ayan, ito maganda rin yung yellow. Yay! Finally going down. Turn. Ooh, where are we going, Theo? I think we're going underground. Here you go, finally. So, ito. Dito pala yung embroidery. Then, dito yung pick up. Ayan na, lahat ng Mexico 66.
Okay guys, so focus na focus kami sa pagtingin. Kasi marami ng design na walang size. So itong dalawa na pili namin, kay Mateo at saka sa akin. Si Lester kasi bihira yung size 11 or actually parang out of stock na halos lahat. So magbabayad na lang kami. And then pagka napili nyo na yung shoes, tatanungin na kayo kung ano yung letters, yung design na gusto nyo ipalagay. Ayan, so this is where we pay. Ayan, dito tayo magbabayad. And this is where they do the design. Ayan, yan sila gagawa ng design. We are done and makukuha pa namin yung shoes ng 5 to 8 p.m. So dito muna kami mag-iikot sa may Ginza para hindi na kami lumayo. Pero baka pumunta pala kami ng Ueno because nga we have to buy luggage. So now, pakita ko sa inyo, naabutan na namin. Kanina kasi pagdating namin dito, bukas pa yung daan. Ngayon, sarado na siya. Tignan nyo. So ito pala yung famous na sinasara nila yung daan sa Ginza. Ayan o, nakita nyo. Tapos may mga chair. Hindi ko nakita na sinet up, pero nakakatuwa. Kasi ayan o, nakita nyo. May chair sa gitna. Tapos pwede kayo mag-picture-picture dyan. Ayan o. Sobrang ganda dito sa Ginza, guys. Nakakatuwa yung vibe niya na open yung street. Ngayon ko lang kasi na-experience. Andito naman kami ngayon sa Nissan Crossing. Yung sikat na may mga naka-feature na car. Tara! Let's go. Let's check. Ayun o, pwede kayo mag-check ng cars. Let's see. Meron pa silang second floor. And dito nandito ata yung isang showroom. Tayo no, there's elevator naman. Ay, eto, there's elevator. Oh, come here. So, meron ding second floor yung Nissan pa. And nandito ata yung... Ba't hindi ko nakita? Sabi, nandito yung sa kotse ng Fast and the Furious. Hindi naman. Ay, Tayo, look at the Lego, oh. Tayo, here, oh. Lego cars. Yeah, this one, oh. Ah, no, yeah. It's not Lego. It's like cars lang ng Nissan. And then from here, you can see Ginza. See? Andito na kami sa train station and babalik kami na ng Ueno. Kasi 5 to 8 p.m. pa pwedeng kunin yung shoes. So nilipat muna kami ng line, punta muna kami ng Ueno to check yung luggage and doon na kami magla-lunch. Tapos doon na rin kami maglilibot-libot, titingin ng mga items kasi baka mga mura doon, yung mga pasalubong, ganyan. Para dala namin yung luggage, nandun yung mga gamit. And then babalikan namin yung shoes ulit dito sa Ginza ng around mga 5 p.m. Dito na kami sa may Ueno. Ikot muna kami dahil gusto daw ni Mateo ng food. So dito muna kami titingin. Grabe guys, ang lakas ng hangin dito. Yung temperature alam ko nasa 9 lang or 8. Pero because of the wind, sobrang mas malakas siya makalamig. So hanap muna kami ng food. And then, ay, eto Mal, gusto mo mag-ramen? Sikat to. Ito pala yung Hakatapurio. Masarap daw to eh. Parang gusto ko to try eh. Isa to sa listahan ko eh. Ueno is probably the busiest place that you can go to during this season. Tsaka alam mo yung vibes niya, parang ano, Divisoria, ganon. Malamala ganon. And even yung mga benta, di ba sabi nila, dito sa Japan, walang fake. Pero I think dito sa Ueno, dito ka makakahanap ng as in maraming fake. Parang... alam mo, sure kang fake, ganon. Hindi ko din alam kung bakit or kung paano nangyari na pwedeng may fake, pero may fake talaga. So now dito kami kakain, nag-withdraw ako kasi parang hindi siya pwede nang hindi cash eh. Yan, so dito kami kakain. So, palakad-lakad lang kami. And nakita ko to. Ito yung gusto ko itry na fresh na mga seafood. So, itatry ko lang dahil ang tagal ko na talagang gustong itry to. Ito yung pila sa takoyaki. Sobrang dami. Dito naman yung mga fresh. Half lang yung in-order ko kasi I just wanna try. So, ito yung order ko. Half lang kasi I just wanna try. Tapos may ganito sila. And then, lagyan mo ng soy sauce. Yan. And then, they have chopsticks here.
So, ayan. Try natin guys, kasi alam ko masarap to. So, yung in-order ko is yung salmon, tapos may fatty tuna din. Salmon? Yeah. But it's raw. Yeah, it's raw. So, try natin guys. What did you put? It's wasabi. My favorite. Oo eh. So, durugin natin yung wasabi. Then, dip natin si tuna ata to. Yan. Then, lagyan natin ng wasabi. First bite, let's try. 韩国用日本的模式什么？I don't know. Mm. 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 Oh yeah, dami. Mm. Oh, salmon. I think salmon is good, right? But it's raw, yeah. You can only eat if it's Cooked. cooked, correct? When I be big night, that. Yeah. Mm. Yummy. Mm. Ang sarap guys. Ito ba yung fatty tuna? Ang sarap. Higit na dito. Ang sarap. Lupian at anak kasi it's raw. It's okay, Miss Lupian. Ano ka? Hindi ko napicturan? Taga. I saw Ayan. the Ako maglalagay, oh. Daga Ay, naman, sorry. bot. Takoyaki. Hop. Sige lang, ay Ma'am? full pa eh. Oh, mahal. Tingnan. Mami, Sarap, mahal. And so ito guys yung famous na, wait papakita ko sa inyo. Wait lang, punta ako dito. Ayan o, nakita nyo? Ito yung famous na kainan ng fresh food. Tapos yung may katabi siyang takoyaki, lagi mahaba yung pila niyan. And then ito lang yung parang arc ko na papasukan nyo na may GU. Pag diniretso nyo to, ayan na siya agad. Dito yung food na yan. Sobrang sarap. Ayan o, kita nyo? Ayan o, may GU. And then, lakad konti. And makikita nyo na siya agad. Sobrang sarap niya. As in. Guys, legit na masarap yung takoyaki. Nakatry na ako ng takoyaki dun sa Osaka. Yung mga pinipilahan dun sa Dotonbori. Hindi siya ganito. Iba tong nandito sa Ueno. Highly recommended. As in, masarap siya. Ngayon ko na-experience kung sinasabi nila na takoyaki sa Japan na crunchy on the outside, gooey on the inside, tapos sobrang soft nung squid sa loob. Tapos ikaw maglalagay ng sarili mong sauce and toppings. Kaya kontrolado mo yung lasa. Ang sarap. Oh, so guys, this is the coolest thing. we are now walking towards Akihabara. And alam nyo, itong Akihabara, Ueno, and Asakusa, medyo magkakalapit siya. I mean, during this weather, kung ganito yung weather na punta nyo, or kahit spring, autumn, ganyan, yung tatlong yon is magkakatabi. Kasi like kanina, Asakusa to Ueno, per Google Maps, 30 minutes lang na lakad. So kung masipag kayo, alam nyo, kung gusto nyo makakuha ng maraming steps in a day, pwede nyo lakarin. So kami, nag-train kami, 14 minutes train ride. Kasi sa train, di ba yung maghahagdan ka, maghahanap ka pa, ganyan. Parang ganun din. Parang for me, mas madali maghanap pag nasa labas. Yung pagka ang fina-follow mo is yung maps na maglalakad versus yung sasakay ng train. And then, from Ueno naman, going to Akihabara, which is ito na, nandito na kami, it's just 15 minutes walk, guys. Ganun lang kabilis. So, ayan, nandito na kami. Natatanaw ko na siya. And, again, ang hahanapin lang naman namin ay yung luggage nga. Kasi nga yung luggage namin, may napanood kasi akong video na isa din sa mga pinakamurang nakita niyang luggage is nandito sa Akihabara. And then, yung kaibigan ng husband ko na dito nakatira, sabi niya, mura nga daw ang mga luggage sa
Akihabara area. Kaya, ayan, nandito na kami. Tingnan nyo. Ayan o. So, ayun na yung Akihabara Station. Nakikita nyo yung parang may JR. Yan, Akihabara na. Tapos ito na siya, isang malaki siya na area na game center. So, marami tayong pwedeng makita, yung mga mahihilig sa anime. Ito yon, itong area na to yon. And again, alam nyo, 3 beses na ata ako nakabalik ng Tokyo or 4 times. Ito yung pang 4th. First time ko na naman dito sa Akihabara. Kasi yung area na mga pupuntahan nyo, depende kasi siya sa kung ano yung trip nyo. Alam mo yung parang kung ano yung trip nyo, syempre, yun yung gagawin nyo dun sa area na yun, di ba? So kami, never kami pumunta dito sa Akihabara. Kasi nga parang hindi naman kami mahilig sa mga anime. Tapos, ano na kami nun parang mga college na kami nung first time na punta namin dito. Nung second time din, parang single pa din ako. So, hindi talaga ako mahilig sa anime. Ngayon siguro pwede kasi may anak na ako. So, kung gusto niyo yung mga claw machine, di ba meron nandito. So, yan. Wait, hanapin lang namin yung tindahan ng luggage and then update ko kayo. It's Akihabara. Ayan, nakita niyo, ang dami rin tao dito. Sobrang daming tao. But now, we're looking muna for the luggage. It's here. Parang halos kakalaglag lang ng mga autumn leaves dito, oh. Tingnan nyo, oh. Sobrang bilis nag-transition. Tingnan nyo yung mga autumn leaves. Parang sarado din pala yung daan ng Akihabara. Nagsasara din pala sila ng daan. Tingnan nyo, oh. Ayun na, nakita ko na yung tindahan ng luggage. And Milano. Ang daming tao, guys. Kita nyo ba? Yan, oh. Nakabili na kami guys ng luggage. Ayan. And medyo ano lang, misleading lang yung presyo dun sa End Milano. Napanood ko kasi yun sa video. Yun daw yung okay, bilan, and mura. Tapos may mga nakasabay kaming Pinoy na bumibili din dun. And 1 year na sila dito sa Japan kasi dito sila nag-work. Tapos sikat din daw ngayon dito sa Japan itong End Milano. Brand kasi siya ng Japan, pero yung ibang luggages nila made in China, and then yung iba, made in Japan. Yung made in Japan kasi sobrang mahal talaga. But I would assume na super quality yon. So, ang dami namin pinagpilian. Medyo matagal kami namili. Until finally, ito yung napili namin. So, this one, initially, ang presyo niya, 8,900. Tapos, biglang nung babayaran na, 9,790 daw yung presyo. Kasi, yung 8,900 is yung tax-free. Pero, hindi daw tax-free para sa amin yung luggages. So, ang binayaran namin is 9,790. Tapos, yung nauna sa amin na bumili din, parang nagreklamo kasi parang tourist trap nga daw kasi nakalagay doon na tax-free tapos biglang hindi tax-free. So, I don't know. Ako naman, dahil kailangan na namin ng luggage, tapos nag-ikot na kami. Tapos, ito yung nakita ko na parang medyo okay. Sabi ko, sige, bilhin na natin. So, sana na lang magtagal siya, sana maging okay, sana matibay, alam mo yon, para magamit naman ng medyo marami-raming beses. Ngayon, babalik na kami ng Ginza to get our shoes. Ayan na yung train namin, gumagalaw yung luggage. Update ko kayo pag nandun na kami sa Ginza and pag nakuha na namin yung shoes. We are here in Ginza and pag exit namin dito sa may Kyobashi entrance, may makikita kayong truffle mini. Sikat tong truffle mini to, nakita ko. So, I want to try. Ayun, may pila na nga. Try natin yung bread. So, ayan siya. Truffle mini. Ayan. So, ayan yung bread. Yun pala yung truffle. Ayan lang. Truffle. Try ko muna to. Wait lang, mahal. Try muna natin. Isa lang. Okay. Okay lang. Try mo. Try mo. Lasang truffle kasi. Try mo. Rigas. Truffle kasi siya. Talaga. Nothing special. Okay lang, okay lang. Take mo. Okay, try mo muna. Likod ka. Takto lang. Wait, lalakad muna kami ha. We're back
in Ginza store. Let's see if our shoes are ready for a pickup. Ito. Dito. Let's see. I don't know who to give it to. Let's see. Let's go here. Let's see if it's ready for pickup. Come here. Let's see who to ask. Come on. Yo. Here. Ooh, look at that. What's your name? Later. Let's see it, huh? Then this one is the other one. Ooh, my name is here. Okay. There. We are back here in Akihabara. Tapos, minute lang nung husband ko yung friend niya na dito nakatira. And I think, ewan ko, mag-iinuman ba? Kakain? Ewan ko dito. Ayan, so dito niya kami dinala. Inuman ata to. So let's see. Marunong naman siya mag-Japanese. So let's see. Lang naman yung Sa bagay. We are finally back here in Asakusa and dumaan kami dito sa may yung covered area. Alam nyo guys, ang daming murang luggage. Ay nako talaga. Naiinis ako kasi pinipilit ko pang tignan yung mga luggages. Nakabili na nga ako ng luggage. Yun talaga yung problema, kaya ayoko na, hindi na ako titingin dahil wala naman na akong magagawa at nabili ko na. But anyway, we are now walking towards our hotel. And guys, yung kinainan namin, ay, alam niyo, ang ganda nitong area na to namin ha. Tingnan mo, oh, may gyukatsu. Okay din dito may yakiniku like dun sa may dulo. Okay dito guys. But anyway, as I was saying, yung ininuman namin guys, sobrang okay niya. Hindi ko lang nakunan pala yung parang landmark sa station. Pero ang pagkakantanda ko is Hibiya Line going to Akihabara. And then ang exit namin is exit 1. Once you exit, pag akyat nyo, so aakyat kayo 'di ba sa hagdan. Tapos turn right agad, paikot na ganon, diretso, unang kanto, kaliwa. Makikita nyo agad yung ininuman namin. So yun. I'm not sure if I said it correctly. Basta pag akyat nyo ng hagdan, U-turn agad kayo. Yung parang kanan, tapos basta U-turn. Tapos unang kanto, kaliwa. Magigets nyo yung sinasabi ko. Pag nakita nyo yung hagdan, paakyat ng exit 1. So now, malapit na kami dito sa aming hotel. And update ko kayo pagka nandun na kami sa room. Naglalakad kami. Ang ganda dito guys. Ang ganda ng area namin oh. Sobrang highly recommended siya. Puro naman ako highly recommended. Wala na ako ibang sinabi kundi highly recommended. Kasi guys, highly recommended talaga yung lugar namin. Ang ganda niya. Tapos ito, tignan nyo ha. Tignan nyo yung lugar namin. Oh, dito kami nag-hotel. Tignan nyo yung view namin of the Sky Tree. Sobrang ganda. Oh, kita nyo yan? Kitang-kita namin ang Sky Tree. Grabe. Sorry, hindi nakakapagbigay ng update kagabi kasi pagdating namin dito sa hotel, ang dami kong inayos. Naglaba ulit ako. Yung day namin yesterday was just really about looking for the luggage basically. May mga na-tick off naman ako sa bucket list ko. Like yung pagpunta sa Ueno to try yung fresh food, pati yung takoyaki. Nasa bucket list ko yun eh. Nasa bucket list ko rin na makapunta ng Ueno. Kaso, sobrang bitin. Tsaka, ang hirap din maglibot dahil ang daming tao. Tapos, alam mo yung meron ka sa isip mo na agenda na kailangan gawin. Sa totoo lang, ang isang araw sa Tokyo, napaka-eksi niya. Hindi mo talaga magagawa lahat nung gusto mo unless magsistay ka lang talaga sa isang area to fully maximize yung kung ano yung meron yung lugar. Pero kung medyo konti lang din naman yung gagawin mo, siguro maximum of 2 places in a day. Kasi sobrang bitin talaga. But anyway, dun tayo sa usual end of our day. Bibigyan ko kayo ng breakdown ng aming napamili at nagastos. So the first one is yung lunch namin sa Ueno, which is the shawarma. Sobrang sarap niya guys. Highly recommended. Wala na ako ibang sinabi kundi highly recommended. Pero guys, ang sarap niya talaga. Hindi ko alam kung gutom lang kami, pero masarap talaga siya. So ang nagastos namin is 3,700 yen.
So that is a total of like 4 shawarmas and then 3 drinks. So mura na siya for Japan price. And alam nyo, hindi sila tipid sa fillings as in punong-puno ng karne. So next is yung mga kinain namin sa Ueno, like yung salmon bowl na 500 yen lang guys. And then yung takoyaki, 8 pieces, 500 yen lang din, sobrang mura. Next one is, nagre-load lang ulit ako sa train, which is 2,000 yen. Pagbaba namin ng train, di ba nakita ko yung parang truffle bread na sikat. Ang nagastos ko ay 1,004 yen. Take note lang pala guys na they don't accept cash. They only accept credit card. And I take it back. Masarap yung bread. Nung nakagat ko yung gitna, it's so buttery. Tapos lasang-lasa mo yung truffle. And then next is ito. Yung luggage na agenda natin for the day. Ang nagastos namin is 9,790 yen. And then next is yung binili namin sa Onitsuka, which is 26,600 yen. Guys, mura na to. Sabi ng mister ko, nasa 7,000 din yung Onitsuka na Mexico 66. Pero ang pagkakatanda ko, nasa 8,000 eh. So, yun. And then, bumili lang kami ng 7-Eleven water. 108 yen. And last is yung dinner drinks na 2,500 yen. So, basically, that's it guys. Sobrang bitin talaga yung araw. As in, parang iniisip ko, nung nag-start tayo sa Nagoya, medyo mabagal yung araw. Parang madami ka nang magagawa. Tapos, ang dami pa ng oras mo. Dito talaga sa Tokyo, mararamdaman mo na sobrang fast-paced yung lugar niya. Kasi, parang ang bilis. Hindi mo pa nagagawa lahat ng gusto mo. Patapos na yung araw. So, today is another day. And, again, sana nagustuhan nyo itong video na to and i-update ko ulit kayo kung ano man ang gagawin natin today. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like. I hope to see you again for day 7. Ang lapit na. Bye!